Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay gagawa ako ng Get Ready With Me while nagchichika-chika about Showtime. Dahil pupunta ako ng Showtime. Yes, right now, right there, right everywhere. Di ba kahit maya? So for today's video nga, gagawa ko ng Get Ready With Me. So, manood ka. Yes, manood ka talaga. Dahil lang. So, first things first ay maglalagay ako ng clip. Okay? Para naman ang hair na yan napapansin. Okay? So, una ay ano ka ng moisturizer na paubos na. Okay? Sige, maglalagay muna ako. So, yun nga, nakalagay na ako ng moisturizer. Heads up lang na, yun nga, pupunta ako ng Showtime with my friends and medyo late na ako. Pero okay lang, dapat maganda pa din. Sorry sa boss ko kasi galing ako sa sakit. Pero keep slaying lang be para mapansin. Kasi papansin ka. Okay. Next is, ito, Bello. Oo. Bello baka naman, maglalagay ako for syempre sunscreen dahil mainit ang Pinas. Naman talaga. Wait lang, maglalagay lang ako. Ayan, nakalagay na ako ng sunscreen. Pero wait lang, nakalimutan ko na maglalagay din ako ng moisturizer sa lips ko. Okay. Ayan, done na. And so excited na makapunta ako sa Showtime. Ay, wait lang. Ito ay Lucky Beauty. Okay, maglalagay muna ako sa face ko dito. Okay. Ayun na nga, guys. No? Na first time ko makapunta sa Showtime. To the point na dahil sobrang first time at excited ko ay talaga namang nag-research pa siya. Dahil isa kang broadcasting student talaga. Dapat kailangan mong mag-research para ka namang di nagtitink ng right self. So, mag-blend muna ako. I-blend ko muna to guys. So, while applying this, para ma-blend, syempre. So, syempre as a broadcasting student, kailangan nating prepared and dapat nare-research natin yung kung saan yung pinupuntahan. Syempre, 'di ba? Hindi ka pupunta kung wala kang alam. Hindi yung pupunta ka lang dahil gusto mo. Hindi ganun be. 'Di ba? Oo, tama self. Sama. So, ayun, done na ako maglagay ng sunscreen. Ay, sa skin tint pala. So, next ay concealer. Okay, maglalagay muna ako ng concealer. Para matakpat ang mga eye bags na yun dahil nai-stress na siya. I-stress na saan? Sa school. Ayan, na-school. Nai-stress na. Ang dami ng nangyayari. Nangyayari. Wait lang, i-blend ko lang. Ayun nga, based on my research nga pala, ang It's Showtime or Showtime is nag-air noong October 24, 2009 na pinalitan nila yung sikat na game na Pilipinas, game ka na ba? Game na! Sorry, napapanood ko lang yon. So, yun nga, nag-air sila no October 24, 2009. Pinalitan nila yung Pilipinas Game Ka Na Ba ni Chris Aquino. And, sino yung ka-partner niya? Basta may ka-partner siya, nakalimutan ko na. Ayun, mag-set lang ako ng, ito, Dr. Sensitive. Ayan, i-set ko lang yung concealer ko. Para slay lang, okay? So, yun na nga, habang nag-set ako ng powder sa mga kinoncealer ko. So, eto, magkikilay muna ako. Kikilay lang ako, guys. At ayun na nga, as what I say, tama ba? Ano ba naman yan? Self. So, magkikilay ako. So, ayun na nga, mga dating show, unang show ng Showtime is, ang host ay si Vice Ganda, syempre, si Vong Navarro, Ann Curtis, si Jukes and Teddy, at si Kuya Kim Atienza.
Oh, wait lang, magkikilay lang ako, hindi ako sanay eh. Ayan, dahil na magkilay. So, dahil nga ngayon ay uso na yung mga online na yan. Like, sa online na tayo nanonood. Eto, mga mascara muna ako. Okay. So, ayun na nga. Dahil uso na ngayon ang mga online ngayon. At sa online naman na tayo nanonood. Hindi na sa TV. Yung iba sa TV, oo. Pero yung iba, mostly, yung iba ay sa cellphone, oo, sa YouTube, TikTok, sa FB. So naisipan ng It's Showtime na gumawa ng YouTube channel which is Showtime Online U, which is universe yung U, okay? Na meron na silang 2.26 million subscribers. Hindi mo kayo na 2.26 million subscribers. Madami na yun. So, meaning, patok yung Showtime. Lalo na sa online. Okay. Wait lang. Ayusin ko, parang kumalat siya. So, done na ako mag-mascara and na-blend ko na yung powder ko. And nakapag-blush on na ako, guys. Look. So, nakapag-blush on na ako kasi hindi ko na record. Sorry. Pero ito, yung blush on ko. Sana ma-endorser. Hindi mo kinaya. And last things first is lippy ako. Oo. Para naman hindi maputla. So, Colourette yung ginagamit. Baka naman Colourette. Ayan. Pinaghahalo ko lang sila para ayun. So, ayun na nga guys. Ayun lang naman yung mga infos ko na nag-gather about Showtime. And last naman na to. So, tapos na din yung video na to. And last, naglalagay ako ng easy. Wait lang guys. Yun na nga. Ayun lang yung nag-gather ko na infos about Showtime. So, ayun. Pwede na ako umalis dahil late ka na, be. Hindi ka dapat ganyan. Hindi ka dapat... So, yun na nga, guys. Oh, look. Ang ganda. Sidong nanay mo. Ang feeling mo. Pero ayun na, guys. Ito na yung makeup ko. Ayun lang naman. Yun lang naman yung chika ko for the day about Showtime. At pupunta na ako yung Showtime dahil late na nga talaga ako. Pero, ayun na. Bye-bye, guys. Oh, appreciate nyo muna yung beauty ko. Beauty! Pero, ayun na, guys. Ito. Ayan. Yung nagandahan. Sige na, bye-bye, guys. Bye! Hey guys, it's me Janelle, and for today's video, I am going to answer 10 questions about It's Showtime dating success. So, let's get started. When did It's Showtime debut on GMA? It's Showtime debuted on GMA last April 6. I remember kasi kasabay siya ng birthday celebration ng isa sa mga hosts. What was the occasion that coincided with the first broadcast of It's Showtime on GMA? Gaya nga ng sabi ko kanina, yung debut ng It's Showtime sa GMA, kasabay niya yung birthday celebration, and the first broadcast also celebrated the birthday of Unkabogable Star Vice ganda. What was the Fuse TV rating for It's Showtime on its debut according to Cantor Media total individual ratings? The TV rating was, 11.3% across different networks such as GMA, GTV, A2Z, and Kapamilya Channel. What rating did the closest competitor of It's Showtime receive?
The closest competitors only received combined TV ratings of 3.6%. What was the rating of its showtime on its premiere on the GMA network? Its showtime had an all-time high rating of 9.7%. How did the premiere rating of its showtime compare to Eat Balaga's rating? Mahigitan ng It's Showtime yung rating ng Eat Bulaga na 4.4%. What was the peak number of concurrent views online for its showtime on its premiere? The peak number of concurrent views online was 524,294. How did its showtime's rating triumph stand out in the context of recent television history? May tuturing siyang historic triumph ng It's Showtime since the ABS-CBN shutdown. What networks were included in the Fuse TV rating for its showtime? Parang na-mention ko na siya kanina, pero it is GMA, GTV, A2Z, and Kapamilya Channel. How did its showtime perform on social media during its debut on GMA? It leads social media plays with the most trending topic kasi 'di ba? Isipin mo, It's Showtime, mapapanood na siya ngayon sa GMA, which is very hindi inaasahang pangyayari. Kaya marami talagang sumubaybay, maraming nag-abang na mapanood yung It's Showtime sa GMA. Sana nasagot ko lahat ng tanong and sana may natutunan kayo sa akin. Once again, I am Janelle Angela and bye! A day in the life of sobrang OA na broadcasting student, dorm edition. Rar! Good morning, Pilipinas! So today, wala akong gagawin today. Except siguro may klase kami. Kasi nga, sobrang pagod ako kahapon. Tapos gusto ko lang magpahinga. Pumunta ba naman kami ng mga friends ko sa It's Showtime? It's Showtime! Say hi to the vlog. I said, say hi to the vlog! Ayan siya na nagtimpla ng kape ko. We had so much fun yesterday kasi nga, pumunta nga kami ng It's Showtime. Tapos, sobrang ganda talaga ng show kahit na sobrang napagod kami. Kasi ka naman, walang dull moments. And for me, it's giving 10 out of 10. 10 out of 10. Napapaisip tuloy ako if they won any awards or recognition para sa show tapos sa host nila. So, sa tingin mo po, meron po ba silang awards or recognition na natanggap? Meron. Meron naman! It's Showtime yan eh. So, ayun na nga, I did my research and I found out na after ma-air ang It's Showtime noong 2009, the following year ay nanalo agad sila ng Best Talent Search Program. Best Talent Search Program from 2014 PC Star Awards for Television. Amazing, right? Amazing. Amazing! They did it for like 2 consecutive years. Ito real na real to. Hindi ito chismis. Ang pinaka-recent na natanggap nila ay ang Best Noontime Variety Show from Virtuality's Choice Awards 2024. This year lang, di lang It's Showtime ang nanalo that time. Kasi pati ang favorite host ko na si... Vice ganda. Namay! Nabigyan din ng award which is Best Noontime Variety Show Host. Kaya pala sobrang ganda lagi na outcome ng show nila. Kasi bukod sa sinabi ko, sobrang dami nilang awards. O siya, pagpapatuloy ko na yung kinakain ko. Comment down below if want you malaman ng issues and controversies ng It's Showtime. Ready na ba kayo? Yes. Let's go! Bye! Hi guys! So for today's video, magmumukbang tayo ng spicy noodles with some hot questions. Spicy question. So, before we start, gusto ko lang sabihin na nagpa-poll kami sa ID. Kung ba yun? Basta yung mag-a-ask ng question sa amin, sa ID. Aware ka ba dun sa Dun sa Bardagulan lagi ni Vice Ganda at ni Ann Curtis? Oo, lagi yan sa Showtime. Physical hosting. Yes. Yan ang sabi. Diba? So, yung next natin na sinend is yung yung thoughts mo daw dun sa
dun sa pagpapasabi ni Vice Ganda ng Nice Ganda, which is yung slogan ng nung McDo, nakalaban nung kalaban nung Jollibee. Jollibee. Nung Jollibee. Ganda nun Ang best part ng relationship nila ay yung mga moments na proud siya sa girlfriend. Oo, niya. ganda. That's so nice. Nice. Ganda. Nice. Ganda. Ganda! Pero Sabi mo nga, nice. nice. Ganda. Ganda. Nice. Ganda. Ay, bad yun sa akin. Sa akin, kung ang intention talaga ni Vice Ganda is to para mapahamak si Ann Curtis, syempre very wrong yan for me. Kasi kahit sino naman talaga, no? Kung sino man mapapasama, syempre, no yon. And kung naman, hindi naman talaga yun ang intention, I think mapag-uusapan pa siya. And I think, parang may nabasa ako sa tweet ni Ann Curtis na they talked about it, which is maganda. Na parang, kumbaga, ang side ni Vice was, sobra siyang naging comfortable kay Ann, na miski yung, kumbaga, ikapapahamak ni Ann sa kanyang endorsement, ay napasabi niya, unintentionally. Oh, there are things kasi na hindi nyo pwedeng pag-usapan on air kasi public figure kayo, okay? At saka, sobrang comfortable siguro nila nagbabardagulan. Akala nila wala sila sa ere. I think ginagawa nila yung backstage. Oo. Mas I think lang normal nila. na yun sa mga friends. Normal lang talaga siya sa magkakaibigan, sa circle. Ang problema lang is nadala nila yon sa set while they're on air. Alam mo, ang maganda lang din is naglabas mismo ng statement yung Jollibee na parang we still love you, ganyan, na na-accept nila, kumbaga, yung pagkakamali na nagawa. Ito, I think, aware, kasi recently lang dito. Yung obscene act daw ni Vice Ganda at ni Ayon Perez during the Isip Bata segment ng Showtime. Ayan, so, hindi lang siya sa Facebook sumikat kasi as a babad sa TikTok, sobrang kalat. Twitter. Sobrang kalat na kalat siya. So, kung hindi nyo alam yon, yung sa segment ng Isip Bata, which is yung kumakain ng cake, si Ayon, gamit ang daliri. And, pati si Vice, ganun din ginawa. So, hindi siya nagustuhan ng MPRC. Pero ano ba yung thoughts mo regarding that? Sobrang, ba yun? Insensitive ba talaga yun para sa'yo? Siguro kung insensitive siya, by how you see it, 'di ba? Kung sa tingin mo malaswa siya. Malaswa talaga siya. Kasi ganun ka mag-isip. And kung hindi naman talaga yun yung intention, again, kung hindi yun yung intention nung mag-partner, hindi siya magiging malaswa. And again, dahil dun sa act na yun, na-suspend ang Showtime for 14 days, right? 15 days. 15 days. 15 days wala. Ano yung pumalit? Ano yung pumalit sa kanila? Yung pumalit sa kanila is yung it's your lucky day. Oo. Okay. Nila Luis Manzano, ganyan. Ako naman, yung take ko doon, kung gaya na sinabi ni Ayus, ang intention lang nila was kumain talaga ng cake. Kumbaga, siguro nagpapasweet sila sa isa't isa. Dahil sweet talaga sila sa isa't isa. Ang problema lang is wala kay Vice Ganda. Ang problema is nasa society with how they see it. Diba? Kumbaga, kasi tayo, parang right now, we live in a generation na full of canceling people eh. Yes. So, kumbaga, miski sa mismong pagkain ng cake, they try to cancel people. Just yung because cancel culture talaga sa Pilipinas. they try to cancel people just because may nakita sila na mistake or pagkakamali or kabastusan, which I think hindi naman talaga kabastusan. So base sa mga nababasa kong comment, inappropriate talaga daw siya kasi yung segment ay para For sa bata, oo. And yung act na yon sa tingin ng mga netizens, hindi siya para sa bata. Oo. Ang kaso lang, di ba meron naman mga magulang na nagsabi na tinanong nila yung mga bata kung ano yung ginagawa ni Vice at ni Ayon. Ang sagot ng mga bata, kumakain ng cake. Yes. Again, Diba? for bata kasi yung segment na yon. So sa tingin nyo, may isip ba ng mga bata yun? So, what do you guys think?
correct us if our thoughts are wrong. If thoughts are wrong. Yung ito, yung pinaka-recent. Yung wala mo. Hindi mo mahulaan. Hindi ko alam. Yung pinaka-recent, yung sa Especially For You din, yung kay Vice Ganda. Yung isa pa parang kinall out niya yung isang searchy ba yung tawag doon? Basta Oo, yun. Basta searchy. kinall out niya yung isang guy tungkol sa, dahil parang gusto niyang ibeso or kiss yung isang babae without the consent. Dami yung- napanood ng ano yung- video sa TikTok. So, ano yung thoughts mo doon? Yung thoughts ko doon, kasi ang binabash nila ng time na yun, ay yung reaction ni Vice. Mm-hmm. For me kasi, nag-base yung reaction ni Vice dun sa reaction nung searcher, Girl. which is yung girl, si Christine. So, kaya nag-react ng ganun si Vice kasi nung time na bineso ni Kuya Searchy, si ate, umiwas siya. So, feeling ko, ang dating nun kay Vice ay Nabastusan si ate Oo, girl. ayaw niya. So, yun. So, kumbaga, ang dating is, para sa side ni Vice, ang dating siguro nun kay Vice is that, ayaw ni ate girl at hindi rin naman ang hingi ng Consent. permission o ng consent si kuya doon kay ate girl. So, feeling ko ayun yung pinaglalaban ni Vice. Tapos, ang parang pinaglalaban ata nito ni kuya is beso lang naman ata ang gagawin. As a Hindi naman siya friend. mangingi. Oo. Hindi naman daw kiss or whatnot. But as a friend lang. Oo, Kumbaga, tropa-tropa lang. Tropa-tropa lang. Walang anything, ganon. Ang pinag-aano lang nung mga tao is that yung reaction ni Vice, which is OA, kumbaga. OA daw. OA daw. Ganon. Kasi, after bumeso, di ba, napagsabihan, then nung time na lalabas na siya, hindi pa rin tumitigil si Vice Ganda sa pagsasabi ng parang pamumuna. Oo. Ganon. Tapos nag-viral siya, obviously. Yes. Tapos, ang pinaka nag-burn pa doon, nag-add pa ng fuel doon sa fire na yun, is nung nag-tweet si Vice Ganda na magsasorry daw siya. Ganyan. Tapos, nung parang next day or basta after nung yun, ilang araw, binawi niya Yes, yung apology binawi niya. na. So, kayo, i-comment nyo na lang Comment down below. sa comment section kung ano yung opinion nyo. So, ayun, that's all for today's video. Abangan nyo kami sa mga susunod pang video. Bye-bye! Bye! So hi guys! Welcome back to my channel. So for today's episode, I'll be reacting to some videos of one of the highest rating noontime show in the Philippines. O alam niyo ba kung ano yan? O hulaan niyo nga. Paparinig ako kung alam niyo talaga. O hindi kayo nagkakamali dahil yun ay ang Showtime! So here are the two clips that I'll be reacting today. So before we start pala, na-inspire akong gawin yung video na ito for today's episode because maliban sa pumunta kami ng mga friends ko doon yesterday, nabasa ko rin yung mga comment nyo and gusto nyo palang marinig yung yung opinion ko sa mga nagka-trending na ganitong videos online or sa social media. So dahil mahal ko kayo, alam niyo namang mahal ko kayo, pagbibigyan ko kayo. So let's go! So guys, magsimula muna tayo sa clip na to. Let's start with this one first. We'll be reacting with this one first. Okay, let's start. Ay, maganda yung rosas yung At hindi ko may papangako ang kulay rosas na mundo para sa'yo at hindi ko may ilawan ang lahat ng anino. Pero sisikapin ko at hindi ako magpapahinga. Ang tipang ganda niya. Parang naririnig ko yan. Favorite namin ni Julina yan, di ba? Yes. Ganda-ganda ng song na yan. Rose. Ay, maganda yung Rose. So ayun, 'di ba? Napanood or narinig niyo naman yung video. So before we start, sa mga hindi pala nakakaalam ng Rosas, yung Rosas is originally song by Nika Del Rosario. If I'm wrong write it at the comment section so para matama ako and makita din ng ibang taong na manonood nito. So yan, original song siya ni Nika Del Rosario.
And dahil nga sa ganda ng song, sa ganda ng music, or sa ganda ng nais nitong ipahiwatig sa mga tao, ginamit siya bilang campaign song or campaign anthem ni former Vice President Leni Robredo nung tumatakbo siyang president noong 2022 campaign election period. So yung song kasi, gusto niyang, kung hindi ako nagkakamala, based sa pagkakaintindi ko, nais ipahiwatig ng song yung hope, unity and empowerment. Diba? Kaya siya ginamit, kaya nagandahan din yung mga supporter ni Vice President Leni. Kaya gustong-gusto nila yung song na yun. So, yun na nga. So, actually kahit naman hindi natin isama or hindi natin i-relate yung pagkanta ni Meme Vice nung Kanta na Rosas, actually, masasabi mo naman, diba, na ang ganda talaga nung song, kahit yung melody niya, mapapasaway ka nga actually pag maririnig mo. Actually, umiikot pa rin siya sa utak ko now, until now. So, yun na nga. Paano ba? Kung usapang politics or kung ililink natin yung politics dito, sige, di ba? Makikita niyo naman yung reaction ng mga tao, ng mga nanonood nung kinanta ni Meme Vice. Talagang napawaw and napapalakpak sila. And si Mami Jos, nanay ka? So si Jolina Magdangal, habang kinakanta ni Meme Vice yun, nung sinabi niya na, actually, paborito namin to ni Miss Jolina nga daw, or ni Miss Jolina Magdangal, habang kumakanta si Meme Vice and habang tumutugtog yung kanta, napapaganan talaga siya. So, siguro alam niyo naman yung ibig sabihin nito, right? This one is for former Vice President Leni Robredo. Isa ito sa mga sign na ginagamit nila once na sabi, sinusuportahan mo, kumaganan sila, right? So, yun na nga. So, para sa akin, well, actually, wala naman masama. Meron naman tayong freedom of speech para sabihin yung gusto nating saloobin or kung sino yung gusto nating suportahan. Siguro ano lang siya, siguro para sa iba, inaano nilang ano yan kasi national television, but no, there's walang mali sa bagay na yun. And actually, nakikita din natin sa ganito. Siguro, sabi nila, dunadami daw yung susuporta sa isang politician because of ano. Actually, may part na totoo siya because personality sila, isa silang TV personality. And once na sinusuportahan nila, syempre, irerespeto mo yung paborito mong artista. At saka yung sinusuportahan ng artista mo na yun, nasa isip mo, gusto pala ng, ng pagbabago, and nakita mo din yung mga plataforma ng taong sinusuportahan mo na yun. Or ng sinusuportahan ng artista, ng TV personality na yun, na iniidolo mo. Siyempre, mapapaisip ka, ay, sigurado akong tama yung susuportahan nito, so kailangan doon din ako. And actually, makikita din naman sa plataforma ng mga politician kung bakit nga ba sila sinusuportahan or gustong suportahan ng mga iniidolo natin. Maliban sa dahil sikat si Meme Vice or dahil sikat si Jolina Magdangal o yung iba pang Showtime host kaya napabaw yung mga tao. No, it's not because of that. Dahil yan, sa nakita din nilang plataforma ng isang tumatakbo nun, or let's be specific, si former Vice President Leni Robredo. So bago pa natin pahabain yung i-comment ko dito sa first clip na to, let's just say the conclusion na lang at the end of the video. So let's go in naman with the second one, okay? Marami pa bang palay at bigas sa Nueva Ecija? Marami pa po. Kung ganun, ba't umaangkat yung iba? Yun din ang tanong ng karamihan. Anong nangyari sa Rice Granary of the Philippines? Bakit kumukuha tayo ng bigas sa ibang bansa? Yan din ang tanong ng marami. So, itong clip naman na ito, iba naman ang gustong ipahiwatig nito. Marami pa bang Actually, wait lang. palay at bigas sa Nueva Ecija? So yung contestant pala nila dito is taga Nueva Ecija. So tinatanong ni Meme Vice if marami pa nga bang palay sa lugar nila. So sumagot ng lalaki, marami pa po. Ayun yung sagot ng lalaki kung di ako nagkakamali. And natawa yung mga tao sa studio, maske yung mga kasama dito ni Meme Vice na si Ami Perez. So yun na nga. Actually, diba, isa kasi sa mga, kung palalabakin natin, yung sinabi nito ni Meme Vice, kung isipin natin mabuti, isa kasi sa mga plataforma ng isang politiko na nanalo
nanalo noong 2022 campaign election is pabababain nga yung ng bigas, pabababain yung presyo ng bigas, and it's all about bigas or rice, okay? So, tinatanong ni Meme Vice, bakit pa nga ba nag-aangkat tayo sa ibang bansa kung sinabi naman ng isang contestant na why daw, na marami pa nga daw bigas sa lugar nila, so bakit pa tayo umaangkat? Actually, diba, ang dinadahilan kasi ng iba kaya tayo nag-aangkat is dahil kulang na nga daw, ganito, ganyan. So, parang tinatanong ni Meme Vice, so bakit pa tayo nag-aangkat kung meron nga? And actually, nabasa ko yung mga comment din dito sa sinasabi nila na, yun diba, sinasabi nga ni Meme Vice, bakit pa need mag-angkat? And nabasa ko din yung mga comment ng mga tao, diba? Katulad nga ng sabi ko kanina, isa sa mga plataforma nung nanalong politiko is yung pabababain nga yung presyo ng bigas. May mga nabasa pa nga ako dito, yung 20 pesos daw na bigas, kung hindi ako nagkakamali. O kaya, katulad ng sabi ko kanina, if mali ako, ilagay niyo sa comment section para malaman ko kung ano ba yung tama and all. So, yun na nga. Puro kabento. Okay. Ano tayo? So, in conclusion naman, yung mga nagka-trending na videos na to, kasi may isang comment section na nabasa ako sa mga videos ko, na nagtatanong ako kung ano bang gusto niyong i-confront. Gusto niyong malaman kung paano nga ba nakaka-apekto yung mga artista. Pinapanood natin na artista, or to say the political impact ng mga artista na yun, lalo na sa yung mga sinusuportahan nila. So, di ba, aware naman tayo na yung mga cast ng Showtime, or let's be specific na lang, mag-focus tayo sa Showtime. Aware naman tayo na may mga positive image or reputation yung mga host ng Showtime, lalo na si Meme Vice. So, yeah, si Miss Ami Perez and all of the hosts, let's just say all of the hosts, may positive reputation sila. So, syempre, nire-respeto natin yung mga tao na yun, and naiisip din natin na syempre yung susuportahan ng mga tao na yun, alam natin sa sarili natin, or alam ng ibang tao na yung susuportahan ng mga taong yun nang may positive reputation na yun is yung alam din nila na magpapaganda o yung may hangarin na mapaganda yung bansa natin or yung Pilipinas. Wait lang, tingnan mo, gulo. So, yun na nga, diba? Actually, ibigay din nating example si Vice Ganda. We all know na Meme Vice is isa siyang personalidad na noong 2022 election is bold siya na i-discuss yung political opinions niya. Lalo na pag may mga nababanggit sa Showtime, as in, binibigyan niya talaga yung opinion niya sa mga bagay na yun. Eh, nakaka-apekto yun kung isipin natin, nakaka-apekto yun sa mga nanonood dahil iniisip nila na yung idolo nila isinusuportahan, gusto pala ng iniidolo namin, yung may hangarin na ganito. Sigurado pala siya na once na binoto namin tong taong to is sure siya na mapapaganda niya yung bansa natin. Yung mga ganung bagay ba? Actually, hindi lang naman itong 2 clips na to yung magpapakita ng pagsasabi ng mga Showtime hosts, or hindi naman as in pagsasabi in a literal way, but pinapakita nila kung paano nga ba na yung side nila sa mga ganyang bagay or sa ganung usapan. Political inclination, increase political from this, engaging in some political disclosure. Maraming clips ng Showtime actually. Pero yun lang, papailiin ko na lang, para sa akin nakaka-apekto talaga yung mga ganung bagay, yung political views and behaviors ng mga host. Kasi iniidolo natin yun So for sure, sigurado tayo, may tiwala tayo sa mga decision nila. Di ba naman, may mga tiwala tayo sa sinasabi nila or pinaniniwalaan nila. So, nagiging malaking epekto din yun minsan, lalo na pag may mga election. Kaya, inaano ko si Vice Ganda, idol ko si Meme Vice. And because na idol ko siya, so minsan susundin ko kung ano nga ba yung gusto niya mangyari. Kunyari, para sa kanya, we need to vote Miss Leni Robredo para sa pagiging president. And na-check ko din naman na maganda yung hangarin ni VP Leni sa bansa natin. Siyempre, i-check mo din naman, diba? Hindi lang palagi na kailangan mo sumunod. And yun, kaya yun, naiisip mo din na, tama nga si Meme. Siya nga yung dapat natin botohin na makakapagpaganda sa bansa natin.
Actually, may latest episode yung Actually, hindi to as in na about sa dito sa sinasabi ko. Pero may latest episode yung Showtime na nag-trending din. Actually, may segment sila, kung di ako nagkakamalit. Yung segment nila is yung Especially For You ng Showtime. Tapos, one of the reason why naghiwala yung mag-ex, chismosa, no? One of the reason why naghiwala yung mag-ex is because magkaiba sila ng political views. Hindi naman as in yun yung pinaka-reason. Pero one of the reason why they broke up o bakit sila naghiwalay is magkaiba sila ng political views. Dahil nga yung mga tao, alam mo naman yung mga netizen, syempre gusto nilang malaman lahat ng bagay. So yun, ayun, hanggang ngayon nata pinagtatalunan nila kung kung sino ba yung sinusuportahan ng bawat isa sa mag-jowa na yun or sa mag-ex na yun. Kung bakit sila naghiwalay, sino ba yung gusto ng isa, sino ba yung gusto ng ganito. Ayun na naman. So ayun, in conclusion lang siguro, diba? In conclusion lang, okay, naano ako din na. So, in conclusion, para sa akin, malaking epekto. Malaki ang nagiging epekto or nagbibigay na epekto ng mga sinusuportahan natin, ng mga sinusuportahan or iniidolo natin host sa kung sino yung mga sinusuportahan nila. Because dahil sa tiwala na rin natin sa good impression or sa good reputation ng mga host na yun, iniisip natin na kung ano yung, na ito yung hangarin pala na gusto nila and may tiwala tayo sa kanila. Kaya yun na rin yung naboboto natin. Bakit yung magulo ba? Sure ako, guess nyo na yun. Basta, ulitin ko, malaki ang nagiging epekto ng Showtime or ng mga pinapanood natin sa mga kabilang, yung mga tao na nandun sa nais din nating iboto o suportahan sa politika or sa mga sumusunod pa na election. So, medyo magulo, right? Pero sure ako, gets nyo naman eh. And, okay, tatapusin na natin to. And that's it, guys. And that's it. Okay, tapos na. And that's it. So, if may mga gusto pa kayo suggestion na gusto nyong bigyan ko ng reaction sa mga clips or whatever or whatever pa yan, just comment it or write it at the comment section. And alam nyo na mahal ko kayo. So, alam yung pagbibigyan ko kayo. So, ayun lang guys. Bye! Isang palabas tuwing tanghali ang talagang inaabangan ng mga manonood sa bahay. Isa ito sa nagbibigay saya at kagalakan sa tuwing ang mga tao ay nakakaramdam ng kalungkutan. Ang show na ito ay It's Showtime, kung saan hindi lang saya sa mga tao ang dala nila, bagkus ay oportunidad na maaaring magbago sa buhay ng iilan. Magsimula tayo sa mga staff. Marami dito ay tinulungan ng programa. Maraming staff ang nabigyan ng trabaho at nabibiyaan din sila ng ibang mga host ng mga blessings gaya na lamang ng mga bonus na maaaring magamit nila sa pangtustos sa araw-araw. Dako tayo sa mga audience. Bukod sa ngiti at saya na dulot ng show na ito sa mga manonood, mayroon ding napagtapos ng pag-aaral, nabigyan ng hanap buhay, nabigyan ng pag-asang maitayo ang pangarap na bahay at nabigyan ng pagkakataong mabago ang buhay. Tungo naman tayo sa mga host. Mayroong bagong host ang talagang nabigyan ng pagkakataong magpasaya sa mga tao, gaya na lamang ni MC, ni Lassie, Jackie at Ayon. Hindi rin magpapahuli ang nagpakitang gilas na Showtime Kids, kung saan hindi lang sila nabigyan ng oportunidad na kumita sa murang edad, ay nailabas din nila ang kanilang talento sa pagsayaw, pagkanta at lalong-lalo sa pag-arte. Kung kaya't sila rin ay nagkaroon ng endorsement at bagong show, gaya na lang ng Gawing Bulilit. Dako tayo sa Showtime segment. May mga kalahok na bayayaan at na makatanggap ng malaking papremyo na talagang babago sa buhay nila. May mga tao na bigla-biglang makakatanggap ng pera dahil sa nabunot ang pangalan nila. May mga host na randomly pumipili ng outside audience para bigyan ng biyaya. Panghuli, sa kabila ng dinanas ng show na ito, ay hindi sila nagpatinag upang magbigay ng kasiyahan at trabaho sa mga tao. Malaki ang naitulong ng show na ito upang baguhin ang takbo ng buhay ng isang tao. Ipaglaban na huwag alisan ng trabaho ang mga staff at bigyan ng mas magandang takbo ang programa.